Tito Dancio Love Stories presents Mr. President's First Lady, written by Almira. Ardela! Tumayo ka na yan. Hindi pwedeng hindi ka magsaing. Ang dami namin kailangan ng buhayan, no? Naidilat ni Ardela ang kanyang mata sa malakas na pagyugyog ng kanyang stepmother sa kanya. Oo nga. Hindi porket anak ka ng asawa ni Mama. Hihiga-higa ka na lang dyan. Tumayo ka na at gawin yung mga trabaho mo rito. Matalas ang boses ng kanyang stepsister. Kaya naman hindi niya maiwasang mainis. Paano ba naman kasi? Simula noong lumipat ang mga ito sa bahay nila, naging kasambahay siya bigla. Habang ginagawa niya mga gawahing bahay, hindi na mapigilan mag-isip. Paano kung nandito pa si Mama? Magiging ganito rin ba kamiserable yung buhay ko? Sabi niya habang pinupunasan ang mga pinggan. Narinig niya naman ang pagtatalo ni Clea at Clarice, mga stepsisters niya. Sabi ko, bagay sa akin yung hair clip na to. Bakit ba pinipilit mo sa sarili mo hindi naman bagay? Rinig niyang sigaw ni Clea. Sigurado siyang nasa kwarto niya. Ang mga ito kaya naman ay iniwan niya mga pinggan at pinuntahan ang mga ito. Mas hindi bagay sa'yo. Ang pangit mo nga Nambuksan ni Ardela ang pintuan ng kanyang kwarto. Hindi na mapigilan ang sarili at pilit na inagaw ang hair clip na bigay sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Pwede bang huwag niyong kunin ang gamit na hindi naman sa inyo? Naiinis niyang sabi, kaya naman ay tinaasan siya ng kilay ng dalawa. At saka please lang, lumabas na kayo rito sa kwarto ko. Mahinahon na pagkakasabi niya roon, ngunit biglang tumawa ng sarkastiko si Clea na ikinagulat niya. Kwarto mo? Ha? Kwarto na namin to sa ayaw at sa gusto mo. Mas gusto namin dito Pinapasabi rin ni Mama na doon ka sa stock room. Lumipat ka doon dahil bagay ka naman doon. Pinagtatapon pa ng babae ang mga gamit niya. Kaya naman ay napahawak na lang si Ardela sa kanyang sentido. Nais niyang maiyak dahil sa sinabi ng kanyang stepsisters at ang trato ng mga ito sa kanya na para bang sila ang may-ari ng bahay na kung tutuusan ay kanila naman. Lumabas si Ardela sa kanilang pamamahay dahil sa labis na galit na naramdaman. Nagulat naman siya nang may biglang lalaking umakbay sa kanya. Masama niya naman itong tinignan. Anong nangyari sa'yo? Kanina pa kita nakikita na kasi mangot. Tsaka ilang araw ka na rin hindi lumalabas. Sabi ng lalaki sa kanya. Kumalas naman si Ardela. Galing sa pagkakaakbay nito at mas sumimangot. Pwede bang huwag kang bigla-biglang aakbay? Natawa naman ang lalaki sa sinabi niya at ginulo ang kanyang buhok. Sorry na, miss na lang naman kita So, ano ang problema mo? Okay ka lang ba? Concern na ito. Habang nagtatanong, kita niya ang pag-alala sa mata nito kaya naman ay umiwas siya ng tingin. Tinambakan ako ng gawaing bahay Malumanay niyang sabi. Naroon na naman ang tono niya na parang naiiyak na naman. Paanong tambak? Di ba may mga kapatid ka na? Nagtataka nitong tanong, kaya naman ay umirap si Ardela sa hangin. Hindi ko sila kapatid. Tsaka ang tatamad nila. Bricks, parang ginawa lang nila akong katulong. Nakakapagod na. Anong tingin nila sa akin? Si Cinderella? Naiiyak na talaga si Ardela nang sabihin yon kaya naman ay niyakap siya nito. Isumbong mo sa papa mo, Ella. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Pampalubag loob ni Bricks sa kanya. Mas lalo lang humikbi si Ardela. Yun nga Paano magsusumbong kung binabantaan nila ako? Humihikbing sabi ni Ardela
kaya hinagod ng lalaki ang likod niya. Ako ang magsusumbong. Huwag na. Ayoko masira pang kasiyahan ni Papa. Gusto ko lang siyang maging masaya. Mahinang sabi ni Ardela at ginamit ang damit ng lalaki upang punasan ang kanyang mukha. Ay putya naman, bagong biling damit ko to. Tapos ipapupunas mo lang? Reklamo ng lalaki kaya naman ay natawa bigla si Ardela. Okay lang yan. Mahal mo naman ako. Natatawang sabi ni Ardela sa lalaki. Kaya naman ay papirong ginulo ng lalaki ang kanyang buhok na mas ikinanguso niya. Natigil lang sina Ardela at Briggs nang biglang nagtilian ng mga tao. Nang tingnan yon ni Ardela ay ang mga taong yon ay pinagtitilian ng isang sasakyan kaya nang may tumakbong babae ay agad yon tinanong ni Ardela. Ate, anong meron? Tanong niya kaya naman ay natigil ang babae. Si President, dumalaw dito dahil may sadya raw. Nagsalubong ang kilay ni Ardela dahil sa narinig. Kaya naman ay tiningnan niya ulit ang naroon at hinila si Briggs na tahimik lang. Putya, nagdadamay ka na naman sa pagiging chismosa. Reklamo nito ngunit hindi na ito nanlaban pa at nagpahila naman. Ano kaya ang sadya niya? Baka bibigyan niya tayo ng pera. Sabi ni Ardela na ikinatawa ni Briggs. Pera? Imposible yan. Mas sumiksik pa si Ardela sa mga tao kasama si Briggs. Kaya naman ay nagre-reklamo na ang mga tao naroon. Narinig naman ni Ardela ang baritonong boses ng isang lalaki na nagsalita. Pwede po ba ako sa harapan mo, kuya? Malit naman ako. Bulong ni Ardela sa isang lalaking naroon. Hindi niya namalayang nabitawan niya na pala si Briggs. Di pwede, Neng. Nauna ako rito, kanina pa ako. Nakasilip na lamang si Ardela sa pagitan ng lalaki at ang isa pang lalaki sa tabi nito. Nakita niya naman na nandoon ang isang gwapong lalaking nasa edad niya lang. Nasa harapan nito na bagaman nagsasalita ay palingon-lingon sa paligid na para bang may hinahanap. Nangangampanya po ba siya? Tanong ni Ardela sa lalaki. Kaya naman ay nilingon siya ulit nito. Hindi, Neng. Presidente na nga, di pa? Nanalo na. Napatango si Ardela sa sinabi nito at nakinig lang sa lalaking nasa harap dahil pagod na siyang tumingkayad. Hindi naman kasi siya buboto sa nakaraang eleksyon, kaya hindi niya kilala ang mga tumakbo. Hindi niya lang akalain na gwapo ang presidente ngayon. May hinahanap lang akong isang babae sa bayan niyo. Isang babaeng maaaring mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Napakurap si Ardela sa narinig. Ang mga babaeng naroon ay tumili rin. Mostly ay matatanda. Babae? Aanhin na kaya? Tanong ni Ardela at sinita naman siya ng lalaking nasa harapan. Makinig ka na lang, miss. Sabi pa nito kaya naman ay hindi niya maiwasang umirap. Me, you can trust me, President. Nagulat si Ardela dahil narinig niya ang boses ni Clea na desperada. You're pretty, but I don't think you're trusted enough. I need more. Sabi ng presidente, kaya naman ay marami pang ibang babae ang sumubok. Natigilan naman si Ardela nang may humawak sa kamay niya at nang tingnan niyo ay si Briggs lang. Kaya naman ay nakahinga siya ng maluwag. Gusto mong kargahin kita para makita ka? Baka kasi may opportunity na ibibigay si President kaya yan naghahanap ng babae. Nanlaki ang mata ni Ardela sa sinabi ni Briggs. Seryoso ka? Ang arte mo pa naman, sabi ni Ardela. Nagulat na lang siya nang bigla siyang kargahin ni Briggs. Dahilan upang makita niya ng buo ang presidente at nagsalubong ang mga tingin nila. Tinaasan naman siya nito ng kilay, dahilan para mapakurap siya. Sabihin mo na. Malumanay na sabi ni Briggs. Lumunok naman si Ardela at hindi alam ang sasabihin. Anong sasabihin ko? Yumuko pa ng bahagya si Ardela. Ang mata ng mga tao ay nasa kanya na rin. Sabihin mo na interesado ka. Huminga ng malalim si Ardela at tinignan ng presidente. Naghihintay rin ito na sasabihin niya. Interesado ako. Napatingin ang mga tao kay Ardela. Nang sabihin niya yon, matagal din siyang tinignan ng presidente bago ito nagsalita.
Okay, you can come with me. Natigilan si Ardela sa sinabi ng presidente at bulungan din ng mga tao ang narinig niya. Ikinarga pa rin siya ni Briggs. Natulala rin kaya naman at tinabig niya ang braso nito. Briggs! Ako! Kinausap niya ako, pakibaba na ako, bilis! Nakangusong sabi ni Ardela. Kaya naman ay binaba na siya ni Briggs. Bakit? Bakit pinili ka niya agad? Nagtataka nitong tanong na agad ikinakabit na Ardela ng balikat. Nagulat naman si Ardela nang may mga lalaking pumunta sa kanya. Mga nakaitim ito at parang mga bodyguard tignan. Miss, pinapunta ka ng presidente para pag-usapan ng setup. Sabi ni Ardela kaya naman ay nagulat siya. Ha? Anong setup? Nagtatakang tanong ni Ardela dahil ang totoo ay hindi niya alam ang pinasok niya. Ikaw ang napili ng presidente na magiging first lady niya. Miss, sabi mo interesado ka kaya pinili ka ng presidente. Bulong na sabi ng isa sa mga lalaki. Kaya naman ay napatingin siya kay Briggs na nakikinig lang at bahagyaring nagulat. First lady? Tanong ni Ardela kaya naman ay tinignan siya ng isa sa mga gwardya. Kung nakikinig ka sa sinabi ng presidente kanina, malalaman mo. Napapaisip si Ardela sa sinabi ng lalaki. Hindi nga naman kasi siya nakinig kanina. Ano, sasama ka ba o hindi? Wala lang nagawa si Ardela kung hindi ang sumama kahit hindi niya naman naiintindihan ang ibig sabihin ng first lady na tinutukoy ng bodyguard. Ngunit bago pa sila makarating sa kinaroroonan ng presidente, ay hinarang siya ng kanyang mga stepsisters. At sino nagsabing pwede kang lumabas sa bahay ha? Hindi ka pa tapos. Naputol lang ang sinabi ng isa sa mga magkakapatid nang magsalita ang isa sa mga bodyguard. Tumabi nga kayo dyan. Mga ining, siya ang napili ng presidente, kaya hindi niyo siya pwedeng pigilan. Nasira lang ang mukha ng dalawang, kaya naman ay nagsalita si Clarice. Pinili ng presidente? Ha? Halata naman ang pangit tingnan nitong babaeng to. Hindi nga siya umabot sa kuko ko. Malakas na sabi nito kaya naman nagbulungan ang mga tao. Pwede bang tumabi na lang kayo, miss? Marami pang gagawin ng presidente kaya tabi na. Bago pa makapagsalita ang dalawa, nilampasan na yon ni Ardela. Nais niya pa sanang asarin ng dalawa ngunit mabilis nang naglakad ang dalawang bodyguard. Ano bang gagawin ng first lady? Tanong ni Ardela habang naglalakad. Ang presidente na ang bahalang magsabi sa iyo, miss. Hindi na nagsalita pa si Ardela. Matapos noon, at nang marating nila ang isang itim na SUV, ay agad yung binuksan ng isa sa mga gwardya. Pumasok ka na, naghihintay na presidente sa loob. Sabi ng gwardya. Nagdadalawang isip pa si Ardela kung papasok siya. Hindi na ba ako makakauwi? Ang kulit mo, miss. Pumasok ka na lang. Napanguso si Ardela sa pagiging strikto ng gwardya. Kaya naman ay agad siyang pumasok sa SUV. At doon ay nakita niya ang seryosong presidente na nagbabasa ng dyaryo. What took you so long? Tanong ng presidente. Agad naman na nagulat si Ardela sa pagiging strikto ng boses nito. Nanginit ang puwet niya sa kinauupuan at nais nang lumabas doon. Mr. President, kasi marami pong humarang. Mahinang sabi ni Ardela nang hindi nakatingin sa lalaki. Nasa passenger seat ito kaya naman ay hindi niya alam kung nakatingin ito sa kanya. Kilala mo ba ako? Napatingin si Ardela sa lalaki dahil sa tanong na yon. Paano niya ba sasabihin sa lalaki na ngayon niya lang ito nakilala dahil wala naman siyang pake sa politiko? Ikaw raw po ang presidente? Sagot ni Ardela. Sa mga oras na yon, nilingon na siya ng lalaki. Parang hindi pa ito makapaniwalang tumingin sa kanya. I am the president. How come you didn't know? Hindi makapaniwala talaga nitong tanong kaya naman ay umawang ang labi ni Ardela. Kailangan ba talagang lahat ng tao kilala ang isang presidente ng bansa? Hindi ba pwedeng naiiba ako sa kanila? Tanong ni Ardela sa lalaki. Umarko ang gilid ng labi nito na para bang humanga sa naging sagot niya. Hindi ko alam na may mga tao pa palang kagaya mo.
Hindi makapaniwalang sabi ng lalaki at ngumisi. Iniwas naman ni Ardela ang kanyang tingin at kunwari ay tinitingnan ang mga disenyo sa loob ng sasakyan. Kahit ang totoo, wala naman na talagang disenyo ang naroon. Paano ka magiging first lady kung halatang wala kang alam sa politiko, Miss Ardela? Natigilan si Ardela sa pagtitingin sa paligid na nagtatangkang nilingon ng lalaki. Umawang pa ang kanyang labi at ang lalaki naman ay nanatili ang ngisi sa kanyang labi. Paano mo nalaman yung pangalan ko? Tanong ni Ardela sa lalaki. Nagkipit balikat naman ito. Hinulaan ko lang. Ngumiwi si Ardela sa naging sagot ng lalaki. Hindi na rin siya nagsalita. Matapos noon kaya naman ay inunahan ulit siya ng lalaki. So what's your plan? Tutuloy ka pa rin ba bilang first lady ko? I won't force you pero nais lang din naman na maging first lady kita. I'd love to. Napakurap si Ardela sa sinabi ng lalaki. Wala siyang alam sa pagiging first lady. Ngunit kailangan niya rin ng sariling pera, lalo na't alam niyang wala rin siyang matatanggap na pera galing sa ama niya dahil uubusin lang yon ng kinakasama. Ano bang trabaho ng first lady? Curious na tanong ni Ardela kaya naman ay sandali pa siyang tinitignan ng lalaki at pagkatapos ay bahagya itong natawa. President's girlfriend or perhaps wife. Natulala na lang si Ardela sa sinabi ng lalaki. Maging yon ay hindi niya alam. Naiintindihan niya naman ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin at sasabihin. Ibig mong sabihin ay asawa? Asawa? Nagulat si Ardela at nauntog pa siya sa bubong ng sasakyan na ikinatawa ng lalaki. Bakit gulat na gulat ka? Sabihin na lang natin na kailangan mong magunwaring girlfriend ko dahil kailangan kong manatiling presidente ng bansa. Ang pagkakaroon ng karelasyon ang kailangan. Napakurap-kurap si Ardela sa narinig. Naiintindihan niya ang sinasabi nito ngunit hindi siya makapagsalita. Don't worry. You don't have to do something. All you have to do is to pretend. Sabi ng lalaki. Hinihintay ang sasabihin ni Ardela ngunit umawang lang ang labi niya. Silence means yes. So you are agreed to be my fake first lady, huh? Nakangisi ang lalaki nang sabihin yon. Kaya naman ay nalaki ang mga mata ni Ardela. Wait lang talaga. Bigyan mo muna ako ng oras para mag-isip. Napikit si Ardela habang nakahawak sa upuan na kinauupuan ng presidente. Ang lalaki naman ay nagpipigil ng tawa habang nakatingin sa kanya. Kung hindi ko tatanggapin ang opportunity nito, maaaring magiging kawawa ako sa bahay. Gagawin nila akong katulong doon kapag wala si Papa. Kapag wala ako sa bahay, maaaring magawa ko mga gusto ko. Malaya akong gawin ang lahat ng gusto ko. Bulong ni Ardela ngunit rinig yon ng lalaki. Kaya naman ay nawala ang ngiti sa labi niya. Are they mistreating you? Naidilat ni Ardela mga mata niya. Sa tanong ng lalaki. Napakurap naman siya tinignan ng lalaki. Nakita niya ang pag-aalala sa mata nito. Ha? Mama ang maangan niyang sabi kaya naman ay sumeryoso ang lalaki. Sumama ka sa akin, ilalayo kita sa kanila. Napakurap si Ardela sa sinabi ng lalaki. Baka sa mukha nito, na seryoso nga ang lalaki sa sinabi. Pero ang mga damit ko, I'll take care of it. Napakurap uli si Ardela at napalunok. Hindi alam ng papa ko. Hindi niya kailangan malaman ngayon. Malalaman niya rin naman. Sagot sa kanya ng lalaki kaya naman ay napakagat si Ardela sa kanyang labi. Hindi ba ako pwede magpaalam sa mga kaibigan ko? Tanong ni Ardela. Kaya naman ay tinitigan siya ng lalaki. Kaibigan? You mean the guy you are with earlier? Napatango si Ardela sa lalaki kaya naman ay umiling din ito. Bakit? Hindi ba pwede magpaalam kay Briggs? Tanong ni Ardela. Kaya naman ay bumuntong hininga ang lalaki. Alam naman ng kaibigan mo na magiging first lady kita. Kinarga ka pa nga niya, di ba? Kanina. Kaya hindi mo na kailangang magpaalam.
Gumuso ng palihim si Ardela na dahil sa sinabi ng presidente. Tumingin si Ardela sa labas at nakitang naroon pa rin ang mga tao. Yun nga lang ay hindi alam ni Estela ang pinag-uusapan ng mga ito dahil soundproof ang SUV na pinasukan niya. Napansin niya naman ang pagbukas ng lalaki sa bintana ng sasakyan at ang pagtawag nito sa mga bodyguards niya. Nakita niya naman kung paanong isa-isang nagsipasok ang mga lalaki sa kanya-kanyang sasakyan. Aalis na ba? Tanong ni Ardela sa presidente. At tiningnan naman siya nito. Yeah, you better get ready. Hindi malaman ni Ardela ang gagawin. Ngunit alam niyang magiging maayos ang buhay niya bilang isang peking First Lady. Saan naman ako titira? Hindi ba sa palasyo naman nakatira ang mga presidente? Doon din ba ako titira? Inosenteng, tanong ni Ardela. Wala siyang alam kaya nararapat lang na magtanong siya sa mga bagay na kailangan niyang malaman bilang isang First Lady. No, actually, I am not living in the place. I am living on my own mansion. I just went to the place when it's needed. Napatango si Ardela sa sagot na yun ng lalaki. Niliwanagan siyang magsasama sila ng presidente sa iisang mansyon. You don't have to worry about your needs. Ngayon pa lang, nakahanda na mga yun. Nagsimula ng patakbuhin ng isang bodyguard ang sinasakyan nila. Kaya naman ay hindi mapakili si Ardela at nagsalita ulit. Please, kailangan ko magpaalam sa kaibigan ko. Pamimilit ni Ardela nang makita si Briggs na sinusundan ng tingin ang sinasakyan niya. Napabuntong hininga naman ang presidente at sumang-ayon. Fine, 5 minutes. Agad na lumabas si Ardela sa sasakyan. Nahirapan pa siyang buksan yon ngunit buti na lang, tinulungan siya ng lalaki kaya naman ay kumaripas siya ng takbo patungo sa kaibigan na nag-aalalang tumingin sa kanya. Akala ko, isasama ka nun nila at aalis na kayo. Malungkot na sabi ni Briggs. Kaya naman ay gumuso si Ardela. Nagpumilit akong magpaalam sa'yo. Ayoko kasing umalis nang hindi nagpapaalam at saka pakiramdam ko matagal bago ako makabalik. Nakanguso rin na sabi ni Ardela na para bang naiiyak na. Paano mga gamit mo? Tanong ng lalaki. Sinusulyapan pa ang sasakyan na naroon. Meron na raw agad akong mga gamit pagkarating doon. Narinig ni Ardela ang pusina ng sasakyan, kaya naman ay napapikit siya. Basta, ikaw nang bahalang mag-explain kay Papa, okay? Promise, pagkabalik ko ililibre kita ng masasarap na pagkain. Pahabol ni Ardela at kumaripas ng takbo, patungo sa SUV. Agad naman siyang pumasok doon at pangusong, tumingin sa labas ng bintana. He must be an important person to you. Sabi ng lalaki sa kanya, kaya naman ay napatingin siya rito. Oo, kasi kababata ko siya. Siya ang palagi kong nakakasama at siya yung isa sa pinaka-inaasahan ko sa lahat. Sagot ni Ardela ngunit hindi na siya pinansin pa ng lalaki. Napatingin naman siya sa labas at nakitang hindi pa sila nakakalayo sa lugar nila. Napatingin naman siya sa lalaki at pansin niya talaga ang angking kagwapuhan nito sa malapitan. Ano pala ang pangalan mo? Tanong niya sa lalaki kaya naman ay hindi to makapaniwalang tumingin sa kanya. Are you really serious earlier? Hindi mo talaga ako kilala? Hindi pa rin makapaniwalang tanong nito. Kaya naman ay nakagat niya ang kanyang labi at nagsalita. Kasalanan ba na hindi ko alam ang pangalan mo? Tanong ni Ardela sa lalaki at tumango naman ito. If only I can make a law where everyone who didn't know me will be punished. Pananakot nito kaya naman ay napakurap si Ardela. Hindi ba't may kapangyarihan ka naman para gumawa ng batas? Bakit hindi mo gamitin? Tanong ni Ardela ngunit tiningnan lang siya nito at umiling. I can only approve laws. Sagot nito sa kanya kaya naman ay umawang ang labi niya. Doon niya lang nalaman na may mga bawal din pala mga presidente. Hindi na kinulit pa ni Ardela ang lalaki sa pangalan nito. At natulog na lang dahil lang, alam niya, malayo ang palasyo sa lugar nila.
Nang magising siya, nagulat na lang siya nang nasa balikat na siya ng lalaki. Nakapatong ang ulo niya sa balikat nito at ang lalaki naman ay nakakross ang braso habang nakapikit ang mata. Umawang naman ang labi ni Ardela at agad na umalis doon. Napatingin pa siya sa labas at napansin na tumatakbo pa rin pala ang sasakyan. Kaya naman ay tinanong niya ang driver. "Malapit na po ba tayo?" Tanong niya rito. Tiningnan naman siya dito sa rear mirror. "Yuko!" Sigaw nang nag-drive kaya naman ay nagulat si Ardela at yumuko rin nang marinig niya ang mahihinang pagputok dahil nga soundproof ang sasakyan. Pati ang lalaki na katabi ay yumuko na rin at nilagay pa nito ang isang kamay sa ulo ni Ardela. "Ano nangyayari?" Malakas na sabi ni Ardela. Kinakabahan pa siya dahil nagpuputukan pa rin sa labas. "Shit! Mga terorista sila. Ako ang target nila." Naiinis na sabi ng lalaki na nanatili pa rin na nakalagay ang kamay sa ulo ni Ardela. Napalingon naman si Ardela sa paligid at kumunot ang noo. Hindi ba bulletproof to? Hindi ba dapat naka-bulletproof na sasakyan ka?" Sa kabila ng mga pagputok na naririnig ay natanong yun ni Ardela. Kaya naman ay napapikit ang lalaki. "It's soundproof, not bulletproof. Mali ang ginamit nilang sasakyan." Naiinis na sabi ng lalaki. Bigla namang umandar ang sasakyan kaya naman ay nakahinga sila ng maluwag dahil wala nang sumusunod. Tiningnan naman ni Ardela ang likod at nakitang naroon ang mga bodyguards ng presidente at nakipagbarilan sa mga terorista. "Madalas bang nangyayari sa mga ganito? Nakakatakot." Tanong ni Ardela sa lalaki ngunit tiningnan siya nito. "Minsan. Ngunit kailangan mo pa rin masanay knowing that you will be my first lady." Sabi ng lalaki. Nakagat naman ni Ardela ang kanyang labi at tumango. Alam niyang walang mangyayaring masama sa kanya dahil alam niya ring hindi siya pababayaan ng lalaki. Lalo pat presidente ito at iniisip ang kapakanan ng mga tao. Ilang sandali pa, dumating na sila sa isang mansyon. Kaya naman pagbaba ni Ardela, hindi na mapigilan ang mamangha. "Mr. President, okay lang po ba na narinig kong sinusundan kayo ng mga terorista kanina?" Nag-aalalang tanong ng isang babae na may edad na. Napatingin naman si Ardela rito. "I'm fine. Salamat sa concern, manang." Tiningnan naman siya ng lalaki kaya naman ay umiwas siya ng tingin at kunwari ay tinitingnan ang mga bulaklak na naroroon. "Pakiguide naman siya rito sa mansyon, please. I have a lot of things to do sa palasyo." Yun lang ang simpleng sinabi ng lalaki at bumalik na ito patungo sa sasakyan. Tatawagin pa sana ito ni Ardela, ngunit hindi niya nagawa ng kalabitin siya ng ginang. "Iha, anong pangalan mo?" Tanong ng ginang. Kaya naman ay gumiti si Ardela. "Ardela Lopez po?" Sagot niya. Tumango naman ang ginang. "Ano pala ang meron at ibinilin ka ng presidente rito? Hindi ko kasi alam kung anong gagawin mo rito. Kung bagong katulong ka ba o ano?" Napakurap si Ardela sa sinabi ng ginang at nanlumo ng konti. Hindi ko rin po sigurado pero pumunta po kasi siya sa bayan namin kanina para maghanap ng babaeng pwedeng maging first lady niya. Ako po yung napili niya kaya hindi na natapos pa ni Ardela ang sasabihin nang biglang hilahin siya ng ginang dahilan ng pagkagulat niya. Agad din silang nakapasok sa mansyon na lapis lang na ikinahanga ni Ardela. Maligayang pagdating sa mansyon ni Mr. President Kagan Ramirez. "Madam, ito po ang mansyon." Umawang ang labi ni Ardela sa tawag sa kanya ng ginang na nakangiti lang. Muli niyang inilibot ang paningin sa mansyon at tumikim. "Pangalan ko na lang po ang itawag mo sa akin, manang. Pwede pong Ardela, pwede rin pong Ella." Sabi ni Ardela sa ginang ngunit umiling ito. "Ngunit ikaw po ang first lady kaya nararapat lamang na igagalang ka, madam." Sabi nito kaya naman ay nahihiyang umiti si Ardela. "Hindi po kasi ako sanay na tinatawag ng ganyan, manang. Hindi naman po ko nanggaling sa mayamang pamilya para tawagin ng madam. At saka,
Ayos lang po talaga na Ella na lang ang itawag mo sa akin. Promise po, hindi po ako magagalit. Mahabang litanya ni Ardela. Ngunit umiling ulit ang ginang. Hindi ka magagalit, madam? Ngunit magagalit naman ang mga tao kapag hindi igagalang ang First Lady ng Presidente. Sabi na naman ng ginang. Kaya naman bumuntong hininga si Ardela at wala nang nagawa pa. Hindi man sanay, alam niyang masasanay rin siya pagdating ng panahon, lalo pa kung maisapubliko na ang kanyang pagkakilindan. Narito po ang inihanda ni Mr. President o kwarto para sa iyo, madam. Sabi ng ginang at hindi na naman mapigilan ni Ardela na mamangha sa dami ng gamit na naroon at sa laki ng silid na kinaroroonan niya. Para sa kanya, mas malaki pa ang kwarto niya kumpara sa bahay nila. Matanong ko lang po, Manang, palagi bang nasa palasyo ang presidente? Tanong niya habang nakaupo sa kama na naroon. Tumango naman habang nakatayo sa gilid niya ang ginang. Opo, madam. Ngunit gabi-gabi naman ay umuwi siya dito sa kadahilanang ayaw na doon sa palasyo na matulog. Siguro ay hindi siya nasisiyahan at nalulungkot. Sagot sa kanya ng ginang kaya naman ay napaisip siya. Bakit kaya? Paano na lang kaya kung susundan na naman siya gaya nung nangyari kanina? Nag-aalalang sabi niya ngunit agad niya rin kinurot ang sarili niya dahil hindi dapat siya nag-aalala. Hindi niya naman ganon nakakilala ang presidente at wala rin siyang pake sa politika. Ilang beses nang nangyari na may sumusunod sa presidente, madam. Yan ang dahilan kung bakit kahit saan siya magpunta marami siyang kasamang bodyguards. Sagot naman ng ginang kaya naman ay tumango siya at kumuso. Hindi niya akalain na delikado ang magiging buhay kapag isang politiko at malala, presidente pa. Madam, bakit nga po pala ikaw ang napili ng presidente? Wala po bang ibang babae? Curious na tanong ng ginang kaya naman ay tinignan yon ng pagkariin ni Ardela. Baka sa mukha ng ginang na nagtataka talaga ito, kaya naman ay ngumuso siya. Ayaw mo po ba sa akin? Tanong niya. Kaya naman ay nanlaki ang mata nito at iwinasiwas ang kamay. Hindi naman sa ganon. Hindi naman sa ganon, madam. Ang sa akin lang, nag-aalala po ako sa kalagayan mo. Delikado ang magkaroon ng koneksyon sa presidente lalo na ngayon na ikaw ang first lady niya. Maaaring gagawin kang panakot ng mga nais kumalaban o sa mga kalaban niya ngayon. Bakas nga sa tono ng boses ng ginang na nag-aalala ito kaya naman dumaan ang takot kay Ardela. Akala ko ba kailangan ko lang magkunwari? Mahinang bulong ni Ardela. Ngunit hindi naman ito narinig ng ginang. Kailangan mo lang maging handa sa mga maaaring mangyari, madam. Hindi tatagal. Ipapakilala ka na ni Mr. President sa buong Pilipinas bilang first lady niya. At maaaring may plano sa iyo mga kalaban niya. Umawang ang labi ni Ardela sa sinabi ng ginang. Hindi na rin siya nakapagsalita pa. Hanggang nagpaalam na ito na aalis na. Siya naman ay natulala lang habang nakatingin sa mga kamay niya. Ilang oras ang nakalipas at nakapag-ayos na si Ardela sa kanyang sarili. Nakaupo na rin siya ngayon sa kanyang kama at nagmumuni-muni. Hindi pa rin mawala sa kanyang mata ang paghanga at hindi rin siya makapaniwala na naroon siya. Na para bang ang buhay niya ay tulad ng isang prinsesa. Ardela? Agad na napatingin si Ardela sa pintuan at nakita roon ang lalaki. Kaya naman ay nanlaki ang kanyang mga mata. Pumasok din ito kaya mas nagulat siya. Nandito ka na pala. Kinakabahan niyang sabi. Kaya naman ay nagtaka ito. Yes, ayos ka lang ba dito? Tanong ng lalaki. Kaya naman agad na umiling si Ardela na mas ikinataka ng lalaki. Bakit? Hindi ba magiging delikado ang buhay ko bilang first lady mo? Kapag ba ipapakilala mo na ako sa buong Pilipinas bilang first lady mo, wala bang mangyayaring masama sa akin? Paano kung may mga masasama palang tao na ako ang pupuntriyahin kapag naipakilala? Enough with that.
Maotoridad na sabi ng lalaki. Kaya naman, hindi na natapos pa ni Ardela ang sasabihin. Napakagat na lang siya sa kanyang labi. Dahil sa tingin niya, seryoso naman ito. Sa tingin mo ba, hahayaan kong may gagalaw sa'yo? Hindi kita dinala rito para hayaan na madami sa mga mangyayari, Ardela. Sabi ng lalaki. Kaya naman napakurap si Ardela. Seryoso ang lalaki na nakatingin sa kanya habang sinasabi yon. Kinailangan ko ang tulong mo. At bilang pagbawi, magiging maayos ang buhay mo. At kasali na rin niya ng pagprotekta sa'yo. Huwag kang mag-alala. Habang nasa pwesto pa ako, hindi ko hahayaang may gagalaw sa'yo. Pangako. Hindi pa man nakapagsalita si Ardela, ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang lalaki at agad naglakad palabas. Naiwan naman siyang tulala at hindi makapaniwala. Ilang araw rin na naroon si Ardela. Hindi niya makausap man lang ang presidente sa kadahilan ng bisyo ito. Ngunit nagkikita naman sila kapag pinoproseso na ang mga papeles para sa kanyang opisyal na pagiging first lady ng presidente. Requirement pala talaga na may asawa ang isang presidente? Hindi na napigilan ni Ardela na magtanong sa lalaki na maraming binabasang papeles. Kasalukuyan silang nasa palasyo at nasa opisina siya ng lalaki. Oo. Wala ka namang asawa. Bakit nakapasok ka? Tanong niya ulit kaya naman ay sinulyapan siya ng lalaki. Gusto ko mapatakbo na maayos ang bansa. Madami akong gustong gawin, hindi kayang gawin ng former president. I don't think magagawa rin yun ng nakalaban ko dahil alam kong crap yun. Sa kagustuhan kong mapabuti ang Pilipinas, nagsisinungaling akong may asawa. Nakinig lang si Ardela sa sagot ng lalaki. At maya-maya pa ay napatango. Pero hindi ba't madaming nakakaalam na wala ka pang asawa? Tanong ni Ardela na para bang nag-i-interview lang. Umiling naman agad ng lalaki. Yun mga nakakaalam, sila ang pinagkakatiwalaan kong tao. Good thing, hindi nila kinalat. Humanga naman si Ardela sa sagot ni Kay Jan. Kaya naman, ngumisi ang lalaki. Hanga ka na naman. Sabi nito kaya naman ay napalitan ng pagkakunot ng noo si Ardela. Oo, humanga ako dahil nagawa mo magsinungaling. Mapabuti lang ang bansa natin. Palusot ni Ardela kaya naman ay hindi makapaniwalang tumingin ng lalaki sa kanya. Hindi ko alam na interesado ka na sa bansa ngayon. Sarkastikong sabi ng lalaki. Kaya naman mahinang tumawa si Ardela. Hindi naman ako bulag para hindi makita ang mga nangyayari sa bansa, Mr. President. Ngayon na involved na ako sa buhay mo, alam kong kailangan ko rin na maging maalam sa politiko. Confident na sabi ni Ardela kaya naman ay ngumiti ang lalaki. There's no need for you to study politics. 6 na taon lang naman kitang magiging first lady. 6 years is our contract. Dahil matatapos na rin ang termino ko after 6 years. Sabi ng lalaki. Kaya naman may kung anong lungkot ang naramdaman ni Ardela. Hindi ba ako pwedeng makabisita sa lugar namin? Kailangan bang sa loob ng 6 na taon, dito lang ako? Tanong ni Ardela na ikinatango ng lalaki. Mas nalungkot naman siya. Pasensya ka na kung na-involve ka rito. Pero, di ba't kinakawawa ka rin naman sa inyo? You have to rest. Alam kong lahat ng gawaing bahay, ikaw ang gumagawa nung nandun ka pa. Diba? Tama ba ako? Sabi ng lalaki. Kaya naman nalaki ang mata ni Ardela. Bakit mo alam? Nagtataka ng tanong kaya naman ay natawa ng mahina ang lalaki. Your family background. Napagalaman kong nag-asawa uli ang ama mo at may 2 anak ang kinakasama nito. Nabanggit mo rin noon na kawawa ka sa bahay no kung hindi mo tatanggapin ang offer ko na maging first lady. So yeah, I guess it's right. Proud na naman na sabi ng lalaki, kaya naman humanga ulit si Ardela sa kanya. Marami kang nalalaman sa akin pero wala akong alam tungkol sa'yo. Mahinang sabi ni Ardela.
habang tinitingnan ang ginagawa ng lalaki. Kaya naman tiningnan siya nito. Kilala mo ako bilang isang presidente. And that's enough. Sabi ng lalaki. Kaya naman hindi na nagsalita pa si Ardela. Iniisip niya na lang na privacy yun ng lalaki. Dahil hindi naman talaga sila tunay na mag-asawa at first lady lang siya nito sa papel. Pero ilang taon ka na? Hindi ko rin ba pwedeng malaman ang edad mo? Tanong uli ni Ardela. Kaya naman, ginisihan siya ng lalaki. Ulaan mo. Sabi nito na nakangisi pa rin habang inaayos ang mga papel. Mga batas yun na kailangan niyang aprubahan. Siguro, 40 ka na? Nawala ang ngisi sa labi ng lalaki at napalitan yun ang kilay niyang magkasalubong. Inosente naman na tinignan lang ito ni Ardela. Ganyan na ba ako katanda sa paningin mo? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Kaya naman ay napakurap si Ardela. Ganyan na ba ako katanda sa paningin mo? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Kaya naman napakurap si Ardela. Pinahula mo sa akin, Mr. President. Siyempre, hindi lahat ng hula ay tama. Sagot ni Ardela. Ngunit mas kumunot lang ang noo ng lalaki. Sobrang layo ng sagot mo sa tanong ko, Ardela. And please, stop calling me Mr. President. You can just call me by my name. Tinitigan ni Ardela ang lalaki ng inosente niyang tingin at napaisip. Hindi ba dapat gumalang ako sa'yo? Tanong ni Ardela. Ngunit umiling lang ang lalaki. Dapat mo kong tawagin sa pangalan ko. Dapat nga, love. Baby. Babe. Yun yung itawag mo sa akin kapag nasa publiko tayo. Napakurap ng ilang beses si Ardela sa sinabi ni Kay Jan. Kaya naman natawa ang lalaki ng bahagya. I'm kidding. But really, tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Bawi ng lalaki. Kaya naman ngumuso si Ardela. Yung edad mo nga, Kay Jan? Natigilan ang lalaki nang banggitin ni Ardela ang pangalan niya. Nagtaka naman si Ardela sa naging reaksyon nito. Tama naman ang pagbanggit ko sa pangalan mo ha. Hindi ba't Kay Jan yun? Nagtataka pang tanong ni Ardela kaya naman hindi mapigilan ng lalaki na mapangiti. Pansin pa ni Ardela ang malalim na dimple nito. I am 29. Nagulat si Ardela sa sagot nito. Kaya naman nilapit niya ang mukha sa lalaki upang tingnan kung nagbibiro ba ito. Hindi ba dapat 40 ang edad bago maging presidente? Huwag mong sabihing pineke mo rin. Hindi makapaniwalang tanong ni Ardela ngunit natawa lang ang lalaki. Kaya ba 40 ang sinabi mong edad ko kahit bata naman talaga ako tignan? Tanong ng lalaki. Kaya naman tumango si Ardela at umiwas ng tingin. Hindi niya akalaing bata pa pala talaga ang presidente. Kaya pala tinatawag itong batang presidente. Ang akala ko, kaya ka tinatawag na batang presidente. Dahil bata ka tingnan. Mahinang sabi ni Ardela. Kaya naman napatango ang lalaki. Mahanga ako sa'yo dahil kahit kailan, hindi ka mahilig sa politika. Alam mong ganyang edad ang pwedeng maging presidente. Sabi ng lalaki kaya naman, palihim na inikot ni Ardela ang kanyang mata. Naging estudyante pa rin naman ako at itinuro yan sa paaralan. Sagot ni Ardela sa lalaki na ikinatango lang nito. By the way, bukas makalawa, ipapakilala na kita bilang first lady ko. Nahilipat ni Ardela sa lalaki. Ang paningin kaya naman tinaasan siya nito ng kilay. Ano, ayaw mo ba? Tanong muli ng lalaki. Kaya naman napabuntong hininga si Ardela. Hindi naman sa ayaw pero hindi ko rin gusto. Paano kung may mangyayaring masama sa akin pagkatapos mo kung ipakilala? Paano kung may bumaril sa akin kagaya ng mga napapanood? Hindi ko hahayaang mangyari yun. Mahigpit din ang security sa araw na yon at tanging ang mga media at mga senator lang ang nandito sa araw na yon.
Ipapalabas ka lang sa national TV. Mahabang litanya ng lalaki. Kaya naman ay napakurap si Ardela. Tara na, it's getting late. Napatingin ang lalaki. Sa kanyang relo at tinignan si Ardela. Umuwi na tayo. Hindi na rin nagsalita pa si Ardela at sumunod na sa lalaki. Nang dumating na ang araw ng kanyang pagkakakinlanlan bilang First Lady, ay inartihan si Ardela ng mga makeup artists at mga stylish. Kinakabahan man, hindi mapigilan ni Ardela na namangha sa kanyang sarili. Ang ganda mo, madam. No wonder kung bakit naging asawa ka ni Mr. President. Kinikilig na sabi ng bading na nag-makeup sa kanya. Kaya naman ngumiti siya. Kung totoo lang sana na gusto siya ng lalaki, ngunit sa papel lang ang kanyang pagiging First Lady at may kontrata pa. Siguro nga. Pero pakiramdam ko nagkagusto siya sa akin dahil sa ugali ko. Nakangiting sabi ni Ardela. Baka nga rin, madam. Bonus na lang ang looks mo. Very refreshing. Malakas na sabi nito, kaya naman natawa si Ardela. Nang makalabas siya, naroon na rin si Kay Jan, na naghihintay sa kanya. Sandali pang natulala ang lalaki sa mukha ni Ardela, ngunit agad na umiwas ng tingin. Kailangan na nating bumunta sa palasyo. Nakahanda na ang lahat doon. Sabi ng lalaki, na hindi nakatingin sa kanya. Nagtaka naman siya. Pangit mo ang pagkakamakeup sa akin. Maganda naman tingnan ako kanina, di ba? Sabi ni Ardela. Tiningnan niya pa ang sarili sa rear mirror ng sasakyan ng lalaki. Nakasunod sa kanila ang mga security. It looks good. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Curious na tanong ni Ardela na agad naman na sinagot ni Kay Jan. Because you look good. Baka hindi ko matanggal ang tingin ko sa'yo kapag nadalasan ko ang pagtitig ko. Malumanay na sabi ng lalaki. Kaya naman, hindi alam ni Ardela kung seryoso ito sa sinabi o nagbibiro. Ngunit hindi niya pa rin maiwasang pamulahan. Dinaig pa ang blush on na inilagay sa kanyang pisngi. Nang dumating na sila sa palasyo, madaming media ang nakikita ni Ardela. Naroon din ang mga senior kaya naman hindi mapigilan ni Ardela ang mahiya. Hinawakan naman ni Kay Jan ang kamay ni Ardela ng bahagya niyang ikinagulat. Just state your name, your middle name, and my surname. Paalala sa kanya ng lalaki kaya naman ay nagsalita siya. Ardela Lopez Ramirez. Kinakabahan na sabi ni Ardela habang kasabay na naglakad ang lalaki sa red carpet. Napangiti naman ang lalaki at bahagyang idiniin ang kamay sa kamay ni Ardela. Ngunit ngumiti naman ang babae sa kanya. That's right. Huwag kang kabahan dahil nandito lang ako. Bulong ng lalaki. Nang makarating sila sa gitna, kita ni Ardela ang lahat. Halos masilaw siya sa liwanag ng mga kamera. Nauna namang nagsalita si Kay Jan upang ipakilala ang sarili bilang presidente. Habang nagsasalita ito, pinagmasdan ni Ardela ang mga naroon. Ang mga senator na sa kanya lang ang tingin. At ang lalaking kanina pa nakangisi habang nakatingin sa kanya. Hindi na lang pinansin ni Ardela yon, kagaya ng sinasabi sa kanya ni Kay Jan. Ardela. Pagtawag sa kanya ni Kay Jan. Kaya naman agad na tiningnan niya ito at tumayo nang tanungan siya. Good day, everyone. Bahagya pang napalayo si Ardela sa mikropono nang tumunog ito. Tiningnan naman si Kay Jan ngunit tumango lang ito at ngumiti. I am Ardela Lopez Ramirez, the First Lady. Nagsipalakpakan ng mga naroon. At matapos noon, sandamakmak na tanong galing sa mga reporters ang sumunod. Mga personal lang na tanong ang iniiwasan niya. At sinasagot niya naman ng katotohanan ang iba pang mga tanong. Sa kabilang banda ay nakamasid lang sa kanya si Kay Jan. Kita ng lalaki ang pagkailang ni Ardela sa kamera. Ngunit nakikita niya ring sumusubok itong maging formal. Mr. President, pagtawag sa kanya ng isa sa mga senator.
Tinanguan naman yon ni Kay Chan. Senator Agoncillo. Tawag niya rin pabalik kaya naman tinabihan siya ng lalaki at pinagmasdan si Ardela. Akala ko wala kang panahon sa pag-ibig. Tingnan mo nga naman at nakabihag ka ng isang magandang binibini. Sabi sa kanya ng lalaki kaya naman tiningnan niya ito. Pwede namang ipagsabay. Sagot ni Kay dyan dito. Gumisi naman ang senator at nagkibit balikat. Akala ko talaga wala kang asawa. Di naman kasi halata, Mr. President. You're supposed to show your wife noong nahalal ka bilang presidente ngunit hindi mo ginawa. You didn't disappoint the people of our country. Nakangiting sabi ng lalaki. Kaya naman tiningnan lang ito ni Kay dyan at binalik ang tingin sa babae na parang komportable sa ngayon sa kamera. Maraming salamat po. Masayang sabi ni Ardela at natapos naman ang interview. Nakangiti ring bumalik si Ardela sa lalaki nang hindi tinitingnan ang katabi nito. Kay dyan, nakangiting sabi nito habang papalapit sa lalaki. Nawala lang ang ngiti niya na makita ang senator na naroon. Hello, First Lady. I am Senator Agoncillo. Pagpapakilala nito sa kanya. Nagbaw lang si Ardela at tumabi kay Kay Chan. Bakit bata rin siya tingnan? Bulong ni Ardela sa lalaki. Mahina rin itong bumulong sa kanya. He is 35 years old. Isa sa requirement ng pagiging senator. Sagot nito sa kanya. Tumango siya. Nagpaalam na rin sila sa lahat bago umuwi sa mansyon. Para naginawa ko para sa'yo dahil sa wakas, naniwala lang lahat na may asawa ka. Sabi ni Ardela habang nakahiga sa kama. Naroon naman si Kay dyan habang nakaupo sa sopa. Hindi naman ako kakabahan kung sakaling hindi sila maniwala. Sagot sa kanya ng lalaki. Gumulong siya at hinarap ito. Bakit? Nagtatakang tanong ni Ardela at nagkipit palikit naman ang lalaki. Hindi basta-bastang naaalis sa pwesto ang isang presidente. Sagot sa kanya ng lalaki. Kaya naman ay napamaang siya at nahiga na lang. Ang kampante mo naman, sabi ni Ardela. At napatitig sa kisame ng kwarto. Naipikit niya rin ang kanyang mata. Dahilan ng diretsahan niyang pagtulog. Si KJ naman ay nakangiting pinagmasta ng babae na mahimbing na natutulog. Kinabukasan, maagang nagising si Ardela at agad na nag-ayos. Nang lumabas siya ay agad niyang nakita si KJ na may dalang maleta. Nagtaka naman siyang nilapitan nito. Aalis ka? Tanong niya. Pumuntong hininga naman ang lalaki at tumango. Yes. I need to go to the US. May importante kaming pag-uusapan ng presidente doon. Kagabi lang ako tinawagan. Kailangan kong pumunta doon agad-agad. Sagot ng lalaki sa kanya. Kaya nakaramdam ng lungkot ang babae. Mga ilang araw ka ron? Tanong niya. Kaya nagtatakang napatingin ang lalaki sa kanya. Just tell me if you're already falling for me. Nanlaki naman ang mata ni Ardela nang sabihin yon ng lalaki. Kaya natawa ang lalaki. Hindi ba pwedeng curious lang ako? At saka maiiwan ako rito. Hindi ko alam anong gagawin ko rito. Kung maiiwan ba ako rito, kung pwede ba akong bumisita sa papa ko o ano. Umiling ang lalaki. Napanguso si Ardela. 2 weeks lang ako doon. And please, if you want to see your father, pwede naman na siyang bumisita sa'yo rito. Just don't go anywhere. Pagsusumamo ni Kay Chan. Kaya naman dahan-dahan na tumango si Ardela. Aalis na sana ang lalaki nang tawagan nito ni Ardela. Aalis ka na talaga agad ngayon? Tanong niya sa lalaki. Tumango ito. Kapag tutunog ang telepono sa kwarto mo, sagutin mo agad. Tatawag ako kapag nandun na ako. Sabi ng lalaki. Mas nalungkot lang si Ardela ngunit hindi na yun pinahalata sa lalaki. Wala naman silang espesyal na koneksyon ng lalaki. Kaya wala siyang karapatang ipakita ang lungkot niya. Mag-iingat ka. Pag-iingat ka kay Jan. Nag-thumbs up lang ang lalaki kaya naman walang ibang ginawa si Ardela kundi ang pagmasdan nito
na makasakay sa sasakyan kasama ang mga bodyguards. Nagugustuhan mo na siguro si Mr. President, Madam. Nagulat si Ardela sa pagsulpot ng ginang. Manang, hindi po ah. Iwinasiwas niya pa ang kamay niya ngunit hindi siya paniwalaan ng ginang. Alam ko ang pakiramdam na umiibig, Madam. Ganyan din ako noon. Nalulungkot kapag napapalayo sa akin ang taong mahal ko. With feelings pa ang pagkakasabi ng ginang, kaya umawang ang labi ni Ardela. Normal lang naman na magkaroon ng taong minamahal, Manang. Sabi ni Ardela na nakangiti pa. Kaya nanlaki ang mata ng ginang. So totoo nga po, Madam, na iniibig mo si Mr. President. Hindi makapaniwalang tanong nito. Kaya hindi siya nakapagsalita. At dahil sa pangungulit ng ginang, napa-oo siya nang wala sa oras. 3 araw simula nang pumunta sa ibang bansa si Kay-Jan. Palagi itong tumatawag kay Ardela upang mangumusta. Mas umasa lang si Ardela na may pagtingin din ang lalaki sa kanya. Madam, may senator po na narito at hinahanap ka. Sabi ng ginang na parang natatakot. Kaya naman, nagtataka si Ardela na napatingin dito. Bakit po ganyan ang reaksyon mo, Manang? Tanong niya ngunit napilitan itong ngumiti. Ha? Wala, Madam. Basta hinahanap ka po ng senator. Parang nagdadalawang isip pa ito kung may sasabihin pa o wala na. Hindi naman nagdalawang isip pa si Ardela at naglakad patungo sa sala ng mansyon upang makita lang doon ang isang lalaki. Senator Agoncillo! Nagtataka niyang pagtawag kaya naman ay nilingon siya nito at binigyan siya ng isang weird na ngiti. President's First Lady. Or should we say, the fake one? Napakurap si Ardela sa sinabi ng lalaki. Ngunit hindi niya pinahalata ang kaba na nararamdaman. Anong kailangan mo? Tanong niya sa senator kaya naman gumisi ito. Tanga ka ba? Tanong nito. Kaya nagsalubong ang kilay ni Ardela. Ano? Tanong niya kaya naman natawa ang lalaki. Tinatanong ko kung tanga ka. Kasi, think of it. Mrs. First Lady, do you really think ginagawa ka lang na First Lady ng Kay-Jan? Ay dahil requirement yun sa pagiging isang presidente? Hindi nakapagsalita si Ardela sa sinabi ng lalaki. Nagpatuloy naman ito sa pagsasalita. A president can run the country without a wife. Sabi ng lalaki at nagawa pang pagmasdan ng mansyon at ang mga gamit na naroon. I've made a search about you and found out that your dad once became the president of this country. Nanlaki ang mata ni Ardela ng dahil doon. Alam niyang naging presidente nga ang kanyang ama. Ngunit nasa pangangalaga siya ng kanyang lola sa mga panahong yon. Do you think Kay-Jan randomly pick you? Tanong ulit ng lalaki. Kaya naman naalala ni Ardela na pwede namang sanang ang kanyang stepsister ang piliin ng lalaki noon. Ngunit na makita siya, hindi ito nagdalawang isip. Pinili ka niya dahil may plano siya. And you know what's the funniest part? Nais niyang maalala ulit ng lahat ang ginawa ng ama mo para makulong siya. At si Kay-Jan ang magiging bida. Napaatras si Ardela nang sabihin yon ng lalaki at hindi makapaniwalang umiling. Hindi yan totoo. Totoo ang sinasabi ko, Ardela. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang anak ng mamamatay tao ang First Lady ng Presidente? Hindi lang ang ama mo ang masisira, pati na rin ikaw. Hindi makapaniwala si Ardela, kaya naman tinakpan niya ang kanyang tenga at dahan-dahan na naglakad papalayo sa lalaki. Sinasabi ko ito sa iyo para tulungan ka, Ardela. Kailangan mong umalis agad sa mansyon na to kung ayaw mong madamay ang pangalan ng ama mo. At kung ayaw mong dumugin ka ng mga tao.
Hindi na sumagot pa si Ardela at agad-agad na pumunta sa kanyang kwarto. Narinig niya pa ang pagtunog ng telepono, ngunit hindi niya yun pinansin at nanatili lang na nakatingin doon. Naisipan ni Ardela na bumalik sa kanilang lugar, ngunit sa kanyang pagbiyahe, hindi naging madali para sa kanya yon. Lalo pat maraming tao ang napapansin siya. Hindi ba't ikaw ang first lady ng presidente? Bulong sa kanya ng katabi niya sa bus, ngunit hindi niya ito pinansin. Di mo ba alam na mapangarap ang buhay mo, madam? Hindi ka dapat basta-basta lumalabas. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako ang first lady. Marami nga po ang nagsasabi na magkamukha kami. Pagsisinungaling niya upang hindi na siya nito pansinin. Nagtagumpay naman siya. Nang dumating siya sa kanilang lugar, bulungan lang ng mga tao ang naririnig niya. Nakita niya naman ang kaibigan niyang si Brix na hindi rin makapaniwalang nakatingin sa kanya. Naagad din siyang nilapitan. Ella, bakit ka nandito? Bali-balita na nasa US ang presidente ah. Hindi makapaniwalang tanong nito, kaya naman ngumiti siya. Dumalaw lang ako? Mahinang sagot niya, ngunit hindi naniniwala ang kaibigan niya roon. Ella, pagtamat ka nga sa akin. Inaabuso ka ba dun? Tiningnan pa ng lalaki ang kabuuan niya ngunit wala itong nakitang kahit na ano, kaya naman nakahinga ito ng maluwag. Agad siyang sinalubong ng kanyang stepsister na si Clea, na tila mas naging mabait mula noong huli nilang pagkikita. Nang dumating ang kanyang ama, niyakap siya nito ng mahigpit, puno ng lungkot at pangungulila. Inamin ni Ardela na hindi na siya babalik sa piling ng Pangulo, lalo na't nalaman niyang may masamang balak ito laban sa kanyang ama. Ayon sa isang senador, ginagamit lamang siya upang madungisan ang pangalan ng kanyang ama, na inaakasahan na pagiging mamamatay tao. Sa gitna ng pag-aalinlangan, pinili ng kanyang ama na manatili siya sa kanilang bahay para sa kanyang kaligtasan. Ilang araw matapos ang kanyang pagbabalik, isang nakakagulat na balita ang lumabas sa social media. Isang artikulo ang nagbunyag na ang First Lady ay anak ng dating presidente na may madilim na nakaraan. Galit na binasa ni Ardela ang mga paratang. Alam niyang isang paninira ito upang sirain ang kanyang pamilya. Alam niyang hindi siya maaaring manatiling tahimik. Ngunit paano niya mapapatunayan ang katotohanan laban sa isang makapangyarihang kalaban? Umuwi ba siya para ipakalat sa media? Galit na tanong ni Ardela nang makita ang balitang sinisiraan siya at ang kanyang ama. Sa gitna ng tensyon, biglang dumating ang Pangulo, si Kay Jan, kasama ang kanyang ama. Kailangan nating mag-usap. Seryosong sabi nito, ngunit agad siyang sinopla ni Ardela. Para saan pa? Hindi ba't pinaalam mo na rin sa lahat ang fake news na yon? Mariing tinanggi ni Kay Jan ang paratang. Ipinaliwanag na hindi niya intensyong sirain ang kanyang pamilya at gusto lang niyang napabuti ang bansa. Kung ganun, bakit ako ang pinili mo maging first lady? Tanong ni Ardela na ikinatawan ng lalaki. Dahil nag-effort kang mapansin ko. Tagon ni Kay Jan na lalong ikinainis ni Ardela. Napalitan ng seryosong usapan ang kanilang bangayan nang mapag-usapan ang tunay na salarin. Si Senator Agoncillo. I'll ruin him instead. Malamig na sagot ni Kay Jan. Ipinapangakong aalisin ito sa posisyon. Tumango si Ardela. Ilang buwan ang lumipas at sa wakas, nalinis na ang pangalan ng ama ni Ardela nang ibalita sa TV na natanggal na sa pwesto si Senator Agoncillo. At pinasinungalingan ang mga paratang laban sa kanilang pamilya. Sa kabila nito patuloy ang pang-aasar ng kanyang stepsister na si Clarice tungkol kay Kay Jan. Grabe, wala ka talaga nararamdaman sa presidente kahit crush lang. Ang gwapo niya kaya, ang bango pa. Umismid si Ardela at sinagot ito ng pabiro. Kung gusto mo, ikaw na lang maging first lady niya.
Napatawa sila sa usapan, lalo pat lumambot na ang pakikitungo ng kanyang pamilya sa kanya. Naging normal na rin ang kanyang buhay. Hanggang sa isang araw, tinawag siya ng kanyang ama. May gusto kasing makipag-usap sa'yo. Kung may oras ka lang naman. Agad siyang lumabas at laking gulat niya na makita si Kay dyan sa kanilang bakuran. Mag-isa, walang bodyguards, walang sasakyang nakapalibot. Pumunta ka ba dito nang ikaw lang mag-isa? Nahihibang ka ba? Tanong niya. Kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ngumiti lang ang lalaki. Baka nga nahihibang na ako. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At may kung anong bumigat sa dibdib ni Ardela nang marinig ang sunod na sinabi ni Cajun. Naalala mo pa bang sinabi mo noon na maghahanap ako ng taong mamahalin ko at gawing siyang first lady? Tumango si Ardela, kahit may kaba sa kanyang dibdib. Thanks to you. Nahanap ko na siya. May kung anong kirot ang bumalot sa kanya. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Congrats! Aniya. Habang pinapakinggan ang masakit na sumusunod na pahayag ni Cajun. Gusto kong ibigay sa kanya ang isang engranding kasal. Hindi lang para sa papel. Hindi lang para sa posisyon. Gusto ko siyang gawing first lady habang buhay. Hindi maintindihan ni Ardela ang nararamdaman niya. Parang may pumipiga sa kanyang puso sa bawat salitang binibitawan nito. Kaya sa halip na ipakita ang sakit, nagbiro siya. Bakit mo sinasabi sa akin lahat ng yan? Kailangan mo ba ng wedding organizer? Tumango si Kay-chan. Ngunit sa mga mata nito tila may ibang kahulugan ang kanyang sinabi. Anong mas maganda? Beach wedding? Church? Tanong ulit ni Kay-chan kaya naman hindi na mapigilan ni Ardela ang kanyang damdamin at nagsimula ng tumulo ang kanyang luha. Ano bang pakialam ko sa kasal niyo ha? Bakit hindi ang bride mo tanungin mo? Para bang interesado kung alamin kung saan kayo kakasal. Naiinis na talagang sabi ni Ardela sa lalaki. Kaya nakagat ni Cajun ang labi niya upang pigilan ang ngumiti at tumawa. Kaya nga sa'yo ako nagtatanong. Dahil ikaw ang bride ko. Hindi ba halata? Natigilan si Ardela sa paghingos at napatitig sa lalaki. Si Cajun naman ay ngumiti sa kanya. Kaya naman di nagtagal, ay lumakas ang pag-iyak ni Ardela dahilan upang yakapin na ito ni Cajun. Nang sabihin mo maghanap ako ng babaeng mamahalin ko, hindi ko ginawa dahil mahal kita. Bakit pa ako maghahanap kung nandyan ka naman? Sabi ng lalaki. Kaya naman mahinang sinuntok ni Ardela ang lalaki sa braso nito. Miss na miss kita. Umiiyak na sabi niya, kaya ngumiti ang lalaki. Mahal na mahal kita. At pakakasalan kita, Ardela. May first lady. Sabi ni Cajun at hinalikan sa noo ang babae. Sa gitna ng magulong mundo ng politika, nanaig pa rin ang pagmamahal ni Ardela at Cajun. Matapos ang kanilang kasal, kapansin-pansin ang pagbabago ng Pilipinas. Mula sa magulo patungo sa mapayapang bansa. Ito ay dahil sa pagtutulungan ng presidente at minamahal nitong first lady. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!